Isang basa at mainit na babae. Ang isang babaeng malaking bibig ay may malaking kuweba. Kung iniisip mo ang iyong bibig bilang yung pangalawang genital organ, ibig sabihin nito bawat tao ay katulad ng laki ng bawat bibig ng babae. Ang mga ito ay may iba't ibang laki at may kaugnayan sa isa't. Magandang pangalan ang babaeng matigas ang puwetan. Ang saggy shape ng balakang ng babae ay umapela sa opposite sex na may kasiksihan. Totoo naman na mahirap pag nakatayo na parang peach. Gayunpaman, ayon sa aktwal na pananaliksik, ang saging hips ay isang malaking salik sa sexualidad ng kababaihan. Isang babaeng may saggy butt, mahina ang pag-unlad ng mga kalamnan na may kaugnayan sa sexual na sensasyon. Ang mga lalaki ay nakakahanap ng mga sikretong lugar ng kababaihan. Ang mga katayian na maaaring gusto mong malaman. Sinusuri ng sarili ng mga mata ang kinaroonan ng babae. Paisang mito na ang mga kuweba ng kababaihan ay malaki at malawak din. Alam mo, ang mito na ito ay totoo, ngunit mga klinikal na pagsubok. Ang resulta ay talagang walang kinalaman. Napakahalaga ang sexualidad ng kababaihan ay bahagi. Walang kaugnayan ng higpit at laki ng kuweba. Karamihan ng mga kababaihan mas aktibo ang pagtatago ng hormone. Aktibo sa kama at maliit ang dibdib ng isang babaeng insensitive. Kung hinahawakan ka ng iyong kasintahan ay nakakapurol ng malaking suso. Kung tungkol sa laki ng dibdib at iba pa. Ang laki at hugis ng iyong mga suso ay depende sa iyong konstitusyon at pagmamana. Gaya ng iba, iba-iba rin ang hugis ng dibdib. Ang suso ay nasa oras na dumadaan ka sa pagdadalaga. Isang babaeng hormone na itatago ng mga ovary. Ang pagkilos ng babae pag may hormone estrogen ay nagsisimulang lumaki. Kadalasan ay nasa edad na 20. Ang mga suso ay gumagana para sa pagpasuso. Ngunit ng kagandahan ng kababaihan mula pa noong unang panahon, nakakabuo ka na po mahalagang pisikal na imahe. Dahil dito, matagal na ang mga lalaki ay napakaraming interes dito noong panahon. Mga pagsasaalang-alang sa fashion at commercial, mas pinili ang maliit na suso kaysa sa malaki na suso. Malakas din ang mga lalaki, malakas ang ihi at pulalas. Ito ay nasa ilalim ng control ng automatic nervous system. Ang automatic nervous system ay kasangkot din sa pagtayo ng lalaki. Pero maayos naman ang pag-ihi. Kapag may menopause ang isang babae, nawawalan ang libido. Gusto ng mga lalaki ang mga kabataang babae. Dahil ito ay may instinct. Nadagdagang pagtatago ng mga male hormone, maaaring tumaas ang sex drive. Mayroong mga kaso kung saan ang mga asawa lamang ang natitira. Taliwas sa pag-nawa ang mga mag-asawang nag-ibigan tungkol sa paraan ng pagpapakumpirma sa babae at mga alaman. Mga kwentong medikal na walang basihan. Ito ay totoo na nakakapekto at ito ay hindi isang ganap na sukat. Ito lang po. Salamat sa panonood.